Rinig po rinig po ba or hindi? I need to confirm kay response because once I start presenting nga po, I could not see the dashboard po of DG Meet. I don't know if I'm still connected with you or I'm discussing po things that ano po ba, disconnected na po pala ako. So I need your response po from time to time. Every time that we need to confirm po kung kay naintindihan po ba yung lessons or I'm still po ba kay hearable, okay, or could still nga po ba in communication nga po with me through the GMeet po. Clear po ba? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, ha? So once again, hindi ko kita kasi yung dashboard. So once again, this is the order nyo po ng presentation. 2 days siya, just in case lamang po. Okay, this is just in case na hindi siya matatapos. Okay, so we'll start at 8 to 12 nga po noon. Okay, sa IE Lab. So be prepared na po. Ano po? Okay, so doon tayo po magse-set up. But as I mentioned nga po kanina, okay, Ma'am Osang po requested that you'll have daw po, okay, parang final exam nyo ng 22, okay, if I am correct. Ano po, so tigil lang natin ang presentation nyo, okay, to give way for your examination. Pero tuloy-tuloy po siya. Ano po, siya po ay by order. Okay, so hindi natin masasabing halimbawa 45 minutes po ba o 30 minutes naman po per group. Okay, depende po yon kay sa bilis nyo, okay, ng pagsagot sa mga tanong. Okay, your presentation po, okay, ay hanggang 10 minutes lamang po. So we'll be using timer, okay, para sa presentation nyo. So be sure that you will be able to present. Okay, the highlights lang hindi highlights lang, okay, of your financial nga po. And then after noon, magku-Q&A po tayo. So ano ba, haba o tagal ng presentation nyo, kaya itatagal po, kay depende rin po kay sa inyo kung paano nyo siya, ano ba, kay paano nyo sasagutin, kay yung mga tatanong natin. In cases po we have inquiry or question nga po regards to the report po, financial report. Now, okay, so line up ito, okay, so kung maaga matatapos, kasunod na kaagad si 2. Just in case, kunwari, ano po, okay, tapos na si 1, wala pa so 2 and 3, na late. Ano po, kasunod na po kaagad ay si 4. Now, si 2 and 3 na late, wala na po siya munang slot, panghuli na po siya. Clear po? Yun ay kung magkakameron pa ng time. Now, kung kayo po ay ano ba, hindi makakapag-present by order ng presentation nyo, will be deducting 10 points po for your presentation. Kasi ito nga po ay informed na kayo. Ano po, hindi sasabihin pong, ano ba, hindi ko po alam kung sino po yung pagkakasunod. Kaya nga po siya ay in-arrange na po natin. So failure po on your part to follow, okay, to adhere to the order of presentation, dahil nahuli kayo, or kung ano man po yung ginawa ninyo, wala na po akong magagawa. Okay? Except nga po, once again, doon lamang po, ano po, kung sino po yung aabutin hanggang pong bago kayo mag-exam sa inyo pong OR. Clear po ba? Yes po, ma'am. Questions? Clear po sa lahat to. Tapos mamaya naman, tanong ng tanong na uli, ha? Every group na na-miss ninyo, kasi hindi kayo pwedeng sumingit, kayo mababa points sa presentation. Ano po? So, ganun ha. So, kunwari, dumating si 2, ika-7 na. Ano po? So, kung ilang group po itong nalaktawan niya, kayo din po yung number of 10 points kayo na mawawala sa presentation ng grupo nyo. Ano po? Kasi ito naman po ay inform kayo well in advance. Hindi nyo sasabihin po na kanina ko lang nalaman. Kaya hindi kayo makakapagdahilan na hindi
hindi po ako prepared. Iwasan na po natin po kayong mga ganong situations na nagdadahilan kayo kung ano-ano yung mga nagiging reason po why there is a delay in your submissions, or in your in order for you to complete your requirement. Just this morning lamang po, may isa pang makulit na bata na hindi daw nakapag-submit ng kanyang computed file na binigay sa inyo. Ano po, that it could be negligence na po yan, ha? Kaya hindi sasabihin, basta ko po nalibutan or ganyan po. Negligence na po yan on your part. Hindi ko na po kasalanan yun. Kasi in-extend na po yan. Ano po, kaya hindi naman po yung pagkabigay sa inyo ng G4 nyo, kaya kuklose na kaagad. At sinabi sa inyo na siya po'y mag-automatic closing. So failure on your part, okay? Wala po ako magagawa kung yan po ay negligence on your part on your part to complete kay the required nga po ninyo na mga submissions kay on time. Clear? Clear po? Are we in agreement po ba with this? Do you have questions? Yes po, ma'am. Yes, anong question niyo? If you have questions. Have question po sa presentation? So 10 minutes lang, ha? Pag luwagpas kayo, hindi kayo tapos ang presentation nyo, wala na rin ako magagawa. Sinabi na sa inyong 10 minutes lang. Kaya highlight lamang po siya. Ha? And by the way, ha, once again po, okay, ang gagawin nyo, hindi reading. Hindi yung nandoon nga sa harap, tapos may binabasa, kay na-script niya sa kanya pong cellphone. Clear? Question po? Have question po ba? Sa presentation nyo? Okay, after nito, okay, kung ano man pong mga question nyo sa presentation, hindi ko na po i-entertain. Okay, you have now this time to raise po questions. Okay, with regards to your presentation po next week. Ha? Sige po. Kay Aguilar, yes? Ma'am, regarding po dun sa suot po, dun sa presentation, ano po Question kaya? Aguilar. Ano? Ano po kaya ang suot, ma'am? May requirement po ba para sa suot po sa presentation? Again, anak? Anak, the requirement po ay di ba nandun na po sa inyo pong PowerPoint na binigay sa inyo na copy kung ano yung ipe-present nyo? Di po Sige po, ma'am. Thank you po. yung sa PowerPoint po na requirement nyo po for the final submission. You can refer nga po to complete for every term. Yun din lamang po. Pero highlights lamang po niyan, ha. Hindi babasahin lahat yon. Clear? Am I understood? Opo. Question pa po? Question pa? Highlights lang, ha, because remember you have limited time, 10 minutes nga lamang po. Kaya avoid reading. Ang magpapatagal sa inyo ay pag binasa nyo lang siya. Okay? Any other concern with regards to project presentation nyo by next week? Yes po, Kapito. Ma'am, good afternoon po. Ang concern po yata ni Aguilar is kung may nire-require daw po kayong need namin isuot during presentation. Anak, paulit nga, napuputol yata. Hindi ko alam, baka signal namin ang napuputol. Pero, come again po. Ma'am, kung may require daw po na need isuot, yung attire daw po pag pre-present. Wala naman po. Naka-uniform naman po kayo dahil examination week po siya. Hindi po ba? Okay Examination week po. Okay po, ma'am. Salamat po. Ano po, examination week po yun. Hindi kayo pwede
mag-freestyle o that will do. Okay, thank you. Hindi nyo kailangan ano ba, mag-iba pa ng suot. Okay? Question pa po? Questions? Questions? Wala akong, ano ba, nagkamali ako ng inopen na PowerPoint last time. Nauna ko yung dividend discussion in regards to the dividend po to earning. But we have, ano po ba, we have left out, okay? We have missed the discussion on how we'll be able to record po yung mga capital investment in stocks na isa pong stockholder, okay? Sa isa pong corporation. I-discuss, then we'll discuss po the last topic nyo, which is all about financial statement analysis, okay, and financial ratio. Anyway, yun din ha, once again, like to repeat, okay, for the end time na, yun lang naman po talaga ang nababago when it comes to the method, okay, of accounting, to the fact na mga account at tawag, kaya doon po sa kanila pong capital rate nga po sharing. Unfortunately, last week, mukhang napa-advance ako, nakalimutan ko na dapat ang una kong diniscuss sa inyo is the capital nga po kay investment. Kay doon, ano po ba, accounting po and how we'll be able to record, to journalize the investment nga po in a firm, okay, o sa corporations. Okay? So, open ko lang. By the way ha, if just in case, okay, na medyo pansin na namin cool, okay, you could message me, ano po, okay, sa group chat, ano po, para po makita ko kung ano ba, nadi-disconnect po tayo. Okay? Clear na po? Okay, so I'll just be opening po, okay, the accounting po for capital stocks. Okay, kita na po to. Wala pa po, ma'am. Kita na po ba yung slide? Ano po, meron na po, ma'am. Wala sa inyo. Okay, wait ha. I'll repeat po the presentation. Kindly response po kaagad ha. Pag may mga kunay po, dahil nga po, ano ba, hindi ko malalaman kung kita nyo na on your end or hindi pa po. Okay? Or nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, I think one of the reason why I don't like nga po online nga po, okay, na ano po ba, na lecture, okay? Because nga po, okay, of the challenge po of okay, a stable okay, and consistent, okay? May mga napuputol. Lang ha. Hello po, ma'am. Di pa.
Kita na po Ma'am po, wala po yung signal niya po. Ma'am, nagpuputol-putol po kayo, ma'am.
May kindly check kung okay ng audio sa inyo. Naglulus kami dito ng connection na hina po. I don't know why. So I transfer to another po connection. Medyo matagal lang. Okay? Rinig po ba ang audio on your side? Yes po, ma'am. Is connection clear na? Yes po, ma'am. Okay. Si Marka lang ba ang estudyante ko dito? Can you now see the slide for Yes accounting po. for capital stock? Kita na po. Apo, ma'am. Okay, so let us begin pa. Sorry for the interruption. Talagang rin kung bakit challenge po pag online. Mas maganda pa na face-to-face na lang. Okay, so ito nga po yung nalimutan natin na po. Last meeting, actually ako yung may fault po. Okay, for this. Okay, I forgot na ito muna bago yung dividend. Okay, but anyway, ito lang naman po is simpleng knowing nga po on how to properly record, okay, the investment, okay, for a capital stocks or the stocks that you'd like to purchase po for a corporation. So, okay, to begin with, let us basically familiarize ourselves, okay, with the terminology, okay, different terminology that is being used nga po to a corporations in terms of, okay, the different type of stock or capital stocks. Okay, at ano yung mga term na mga ginagamit po, okay, for a capital stock po na investment. Okay? So, let us begin with the definition of what we mean po pag sinabi nating authorized po na stocks or authorized po na capital stock. So basically, this pertain to the maximum number of share which may be issued po by a corporation as set forth in the article po of incorporation and as authorized po by the state. Okay, remember nga po once again that the corporation po for its to be legally established, okay, must be able to seek the approval po, okay, of our state. And sa kanila pong approval, naka-state din lamang po doon, explicitly written, kung gaano kadami po ng share ang pwede nila pong ipagbenta sa kanila pong mga magiging pong stockholder. Okay? So hindi po pwedeng lumagpas doon, okay? Unless po, okay, kung gusto man po, halimbawa yung ating pong example doon sa requirement number 6 ng formation of the corporations, kunwari 20,000 lang po yung shares of stock na pwede niyo pong ibenta. If in case na yun po ay nabenta na lahat, okay, pwede pa naman po kayo, okay, mag-request po, okay, ng issuance, okay, of authorized stocks po by amending po the article po of incorporations. Okay, so once again, the authorized stock is the maximum number of share that may be issued po by a corporation po lamang, okay, initially. Pero pwede po madagdagan ito if it's reached na po the limits niya ng kanyang authorization, okay, by amending the article of incorporations. Then you have the share nga po, stocks, okay, or kay stocks lamang po. So basically, pag bumibili ka kay ng rights, okay, as co-owner of a corporation, kay ang binibili mo ay literal, isang piraso ng stocks. Ano po? Para siyang unit. This basically is the unit of measurement. Kay ng ownership or interest na meron po ang isang stockholder, okay, na nagre-represent ng investment niya sa isang corporations. Kaya imagine nyo, kunwari, kay para sasabihin natin po, 1 unit of stock into which po the capital stock is divided. Let us imagine po kunwari, ito yung example natin kanina, you have po 20,000 po na shares of stock na ito po yung inyo pong authorized. Okay? So literal, ito i-divide na kada isang piraso niya, yun yung sinasabi pong stocks. At it's up to you. If you want to buy po kunwari 100, 50 lamang, 500 o 1,000 po nito. Parang sinasubdivide lamang po yung totality ng investment, ng ownership, ng corporation by the number of unit of stocks na meron po sila. Or authorized po sila na ipagbenta para po makakuha sila ng investor.
Okay, so the shares of stock, okay, can be yun nga po based on classification. They can be not voting or non-voting. They can be, ano po ba, usually pag stocks nga po to, sa mga stocks na corporation, kaya usually, kay common po na recording nila is whether po the stock is a common stock or a preferred stock. So, indicate na lang natin kunwari na siya pag common, edi common po siya. Pag siya preferred, then preferred po siya na stocks. Okay? Then you have the outstanding share and then the issued, okay, and issued shares. So, ano pong difference ng tatlong terminology nito? Pag sinabi natin po outstanding share in the lingo of the corporation, this will basically pertain to the total share of stocks na na-issue na nila sa kanila pong mga subscriber o stockholder po, whether or not sila po ay fully paid or partially paid po. As long as there is a binding agreement kay of subscription po except po the treasury share. So, outstanding siya. Meaning sabihin na natin, kunwari, kay, sabi ko nga sa inyo, para kang bumibili po ng ownership po sa inyong pong corporation, pero pwede mo siyang hulugan. Hindi lahat kasi na investor na nangako na bibili nito ay outright na siya po ay fully paid na kay upon subscription. There are time po that the investor would like po to subscribe and then pay na lamang po siya kay or bayaran siya kay on an installment basis. Nasa pag-uusap naman po yun kay na inyong pong corporations at dun sa inyo po naging agreement po for subscription kung paano nyo siya babayaran. Ano po? Kaya if out of 20,000, kunwari kay 10,000 nito ay may subscription na or may may-ari na or may nangako na bibilhin na. Ano po? As ang evidence natin dito ay yung subscription agreement niyo po, subscription contract. Kaya yun po yung inyo pong outstanding share. And then you have the unissued, okay? As the word implies, pag sinabi natin siyang unissued, so these are the original shares of stocks na hindi pa po nabibenta ni corporation. And that will be available for issuance in the future. You have the issued, okay? Pag sinabi naman issued, ito na po yung binigay na, okay? Represent the share po na talagang in-issue na sa stockholder, okay? Kasi po, okay, nabayaran na nito. Okay? And at present, it may or may not be in the hand of the stockholder. Okay? Bakit po? Because there are time na kapag mamaya po unang bumili niya, but because of the, kay transferability of ownership in a corporation, pwedeng kabibili ko lang ngayon, bukas, ibenta ko na. Yun siya eh. Kaya nga po, it may or may not be in the hand of the stockholder. But that is on the book. Kaya nga po, you have po one of the required books sa inyo ay yung inyo pong stocks po na book. Okay, is that for you to be able to know, okay, gano'n na doon sa inyo pong authorized share, ang na-issued nyo na, okay, ang outstanding na, at anong pa po doon, ang unissued or wala pang may-ari. Okay? Then you have po the subscribed na po share, okay, or capital share. Basically, this will represent, okay, the share which investor po have contracted po to acquire. Okay? So, kung siya po contracted to acquire and not fully paid, that is the time po na nagre-record tayo na tinatawag natin po subscription receivable. So, ginagamit lamang po ang accounting terminology na to or accounting title na to. Okay? If a stockholder po investor purchase, okay, kay share of stock pero hindi pa po siya fully paid at meron siyang balance. Ito yung counterpart natin. Okay, sa business na meron tayong mga kay account receivable. Okay? Kaya lang ginagamit natin the term account receivable is for our mga creditor. Yung mga pinagkakautamad natin ng mga supplier natin, then ginagawa natin siyang mga customer natin para kasi receivable. Kaya siya po is receivable. Pag subscription, so basically this pertain to kay share po stock na binili, okay, or pinramis binili ng investor. Kaya lang po, hindi pa po siya fully paid. Kaya siya po ay mayroong balance. Okay? So this is collectible from the subscriber, okay, or the stockholder. Then you have the paid up capital. So basically, this is the portion, okay, of the subscribe or the outstanding stock po that is already paid, fully paid na ito pag sinabi natin kasi nga po sa paid up. Okay, so fully paid po ito. Okay, the certificate of stock, which is basically a title that shows the ownership po, okay, of share. Okay, and certificates of stock can only be issued, okay, kung kayo ay paid na. Pero pag hindi pa paid, okay, para siya sabihin natin na equivalent of certificate of stocks is the land title. Okay, imagine bumili ka kay ng parcel land subdivision. Okay,
hindi pa po kaagad, kaya ibibigay sa iyo ang titulo, itatransfer sa iyo yung titulo lupa na yun unless you are fully paid. So in the same manner, the certificate of stock can only be issued if the subscriber, okay, is already paid nga po ng kanyang subscription. Then you have the par value. So once again, the par value is that original price kaya na-stock po, kaya naka-indicate, kaya na-represent kanya pong article of incorporation. Okay? So usually the par value is the worth per unit of stock. Okay? Maaari po itong bayaran, okay, o bilhin through cash or even po, pero meron ibang mga stockholder, investor, na bumibili po ng share ng corporation pero binabayad nila other property. But nevertheless, for value represent amount of cash or even equivalent that is actually invested. Okay, then we have the fair value in the stock. Okay, so this is the amount that is stated na po in the stock certificate. Once again, ang nilalagay po, okay, sa stock certificate is the fair value. Okay, hindi yung market price. Ano po yung change stock price na nasa ating PSE. Ano po, the Philippine Stock Exchange. Kasi sa Philippine Stock Exchange, buying selling siya. Okay, so pwede tumaas, okay, pwede bumaba yung presyo ng isang corporation from time to time. Depende nga po sa kanyang financial performance, sa kanyang reputation. At the time, what? Okay, stocks po niya. But, kay pag-share, ano po, okay, ilalagay ng amount. Okay, ano lang po talagang kanya for investor or namili na mas mataas or value pa. You could just use your title na premium yung ang stock. Okay? Whether that is common or that is different from type stock. To record that the investor are actually paying more than value, okay, ng kanyang original price. Okay? So you have the par value. And then no par value stock. Pero usually, no par value stock, ano lang po, panglanganan po na stock calculation, ibang mga foundation yan. Ano po, okay, charity, okay? At hindi natin i-believe. Nevertheless, kasi siya sa mga na po. Okay, may ganitong corporation, so the binar value stock. Okay? Wala siyang specific, okay? Wala siyang definitive, okay? Na amount, okay, worth ng investment na yun. Okay? Then you have the treasury shares. So these are shares of stock that have been issued and paid. Okay? But subsequently required to by the issuing of the corporation from the purchase. Redemption, donors, or some local mean na po. Share po may get and pay off or for a reasonable price fixed to the board director. So pinag-natin natin siya treasury share. At ito po yung corporation na nabenta niya. Ano po, okay, sa mga investor. And then later on, kung gusto na ng kumpanya, okay, nagbibigay na uli siya, okay? So sa mga investor na dahil ba financially stable na siya, or gusto niyang paunti na lang sa remuneration eh. So niyang paunti na lang ang number of stockholder. So pwede naman ito itong bili-uli, okay? I-repurchase uli ng corporation to the stockholder para po siya ay mag-deem. So sa record nito, okay, sa book of account, okay, ng kumpanya, i-treat po siya as treasury share. Hindi na po siya yung original po ay ng authorized stocks na yan po originally ay na-issue sa atin na approve ng government. Okay? That is the treasury share. We have the redeemable share. So, medyo kakaiba kay type of stock. Because this is a stock na meron pong expiration ng inyong share. Ito usually binibigay ng mga corporation kung gusto niya kay temporary lang lamang po na nangangailangan sila kay ng additional capital for their investment. Because nga po, in order for the corporation, okay, to, ano po ba, generate or ano po ba, full, okay, capital, okay, for their operation, dalawa kasi po yung way nila para makakuha, okay, ng additional na po na capital.
consider po selling of the stocks, which usually nangyayari. Pero kung sinabi natin ang ginawa ng corporation in order for them to generate na po capitalization for their operation, ay selling of share, so talagang magiging kang co-owner. Or another way, in order for the corporation po to generate na po capitalization is through the issuance of the bond. Ano po, kung ayaw nilang mangutang sa bangko, then gusto nilang mangutang ay diretso sa tao, so pwede silang mag-issue po ng mga bond certificate. Ano po, there are instances na baka mamaya temporary lang yung need kasi for corporation nga for an additional investment. So they will just be selling kay stocks na meron po sasabihin nila, pwede kang mag-bayari nito, bili ka nito. Kaya na stock na to, kunwari ni San Miguel, pero kay good for 3 years lang ito, good for 5 years lang ito. After po yung period na yun, ibibili na ulit sa iyo, babayaran ka na ulit, Ni corporation, meaning ibabalik na sa iyo, Ni corporation yung halaga ng pagkakabili mo ng stock na yon, at bibigyan ka na lamang po ng dividendo. As tubo, doon po sa invest mo po for this type of stocks. Kaya nga po, this is a redeemable, na share po. So, in accounting po for the fair value niya, so we look at nga po muna sa authorization na po natin ng kumpanya in order for us to determine kung paano natin ba yung amount or paano ba determine natin, makompute natin yung amount na i-record natin sa book ng kumpanya. So, upon the corporate nga po formation, sa corporation po once again is authorized in its charter, in its article of incorporation to issue nga po a certain number of stocks. It may be authorized lamang po to issue one kind of stock, kaya usually common lamang po, kasi yun yung kaya siya common. Ito yung most popular type of stocks, or classes of stock na meron po isang stock corporation. Or pwede naman, may mga corporation po na dalawa yung type of stock na meron sila. Common and preferred po na stocks. So however, the amount of stock it can be issued should not exceed po the authorized number stated po in its charter regardless of whether it has one, or two kind nga po of stocks. It does not necessarily mean, however, that the corporation po should issue all the stocks po it is authorized. Kasi sabi nga natin, pwede siya magbenta, pwede rin naman po hindi mo na siya magbenta. It may issue nga po only a portions of it authorized nga po capital share and keep po the remainder until a future date po when it needs to sell po additional stocks without filing po for another application for the right to issue additional stocks. So you have po the capitalization. So, in manners of recording nito, sa ating nga pong book, particularly sa ating pong journal, we could use two method. Depende kung ano yung preference ni kumpanya. Sa issue nga o sa pagre-record po for the first time ng authorized stocks niya, pwedeng gumamit ng tinatawag nating memorandum entry. So pag sinabi natin memorandum entry ang ginamit po ni kumpanya, under this method, no general nga po journal entry is made upon authorization and only annotations in the form po memorandum is recorded po on the general journal and in the ledger. So sabi dito, notation lamang po siya pag memorandum entry. Meaning wala siya yung kailangan natin gawin siya ng entry na debit at credit. Isusulat lamang po. And usually this is already a format. Format na po siya na sinusunod na lamang po ng mga bookkeeper or accountant. So this is done by indicating po the authorized number of share, the description of shares, whether po they are fair value, no fair value with the stated value, no fair value with the stated value nga po, preferred or common nga po stocks, and the fair value, or stated value as embodied, in the articles of the incorporations. So an example of the format po for memorandum entry, kunwari, common stock lang, ang ini-issue ni corporation, so ganito lang siya kasimple. The common stock niyan, kunwari, this is for ABS-CBN Corporation, so nakalagay dyan, ABS-CBN Corporation, common stocks. Authorized on the date, kung kailan po na-approve po, yung kanila pong charter, to issue, kunwari, 20,000 shares of stock with a fair value po ng ganito. So ito, format lang. Kaya makikita niyo yung mga blank, ito pong date, the number of share, and also etong magkanong halaga niya, if you fill up lamang po ni bookkeeper. So as an example, let us suppose po that ABC nga po corporations on January 1, is authorized po by the state to issue daw po 10,000 share po, of stocks nga po with a fair value of 100 pesos po niyan.
and common stock lamang po siya. So kung gagamitin natin a memorandum entry, okay, to record this nga po first transaction, okay, in the book po of the corporation, so sa book po niya, pag memorandum entry, ito lamang po ang mangyayari sa ledger at sa kanya pong kay journal. Sa journal, isusulat lamang siya, talagang written siya, notation nga po. And then sa ledger, ito. Okay? So usually, itong recording na to, ay pwede lang mangyari, ito yung pinakamalabang, pwede lang mangyari ito pag approve na, okay, yung inyo pong charter. At ito usually yung first entry nyo, okay, sa inyo pong book of account. And after nun, wala nang entry. Isang beses lang pwede pong gawaan ng journal entry ang authorized nga po, okay, o recording ng authorized nga po stocks. Hindi yan sa susunod, halimbawa, January 1 ngayon, 2025, the next year, January 1, 2026, meron uling gantong entry, wala na po. Kasi balance na lamang po yun. Kung continue, the ongoing concern is continuous na lamang po siya. Pero hindi na mauulit kay yung ganto nga pong kay entry sa book po ng corporation. Basta siya ay authorized tax. Kay one time lamang po siya inire-record. Okay? Okay, what if naman po you have two different, okay, or two types nga po of stocks, the common and preferred, okay, just like the case of the XYZ corporations. So, ang mayayari nito, okay, yun din po, okay? Correct lang natin ha, ito po ay 20,000, nagkulang lang po yung zero. Okay? So, if that is for a memorandum entry, since you have two different type of stocks, so you are to create two memorandum entry din po. One for the common stock and one po for the preferred stocks. Okay? Ito makikita natin difference pag siya preferred, as we have discussed po doon nga po sa type of stock. Sa preferred po kasi, may naka-indicate kaagad po siya na ito po yung percentage o rate po, okay, of return, okay, na makukuha niya pag siya po ay nag-invest, okay, sa preferred stock. Whereas sa common, walang ganitong percentage. And usually, ito naka-state na percentage na to will be, will represent the amount of dividend, okay, na pwede niyang maklaim kay sa stocks na to, hanggang 8% lang, okay, ng preferred stock po niyan. Kaya yun po yung isa pang difference, okay, ng common and then ng preferred stock. But once again, if our goal would just be to record legally, okay, the authorization of stocks in the book of account of the corporations by memorandum entry, ganito lang siya kadali. Hanap po. Okay? Once again, pro format na siya, ha? Okay? Ang pinifill up na nga lamang po ay yung mga blank. Okay? That is, kung memorandum entry ang gagamitin. Kasi dalawa po yung method, okay, for us to be able to record, okay, the authorization of stocks nga po for a corporation. The memorandum entry or the journal entry. The journal entry natin, ito yung popular na, siguro naman, final na ngayon, dapat kabisado na natin pag sinabi natin journal entry, talagang may debit at credit side po ito. Na entry, hindi ito single line lamang. Kaya pag siya naman po ay journal entry method, this will basically require a formal journal entry nga po in the general journal to record po the authorized nga po na capital stock. So the procedure is usually, okay, ang debit natin ay yung unissued na capital stock as a title at ang ating credit is the authorized capital stock, okay, na ang ating pong amount na ilalagay, i-multiply lang, to determine the amount that will be reflected in the journal, okay, entry, i-multiply lang natin yung number of shares sa kanya pong VAR value. Ganun lang siya, kasimple din naman. Hindi rin naman siya ganun kahirap. And actually, actually majority of corporation preferred na instead of memorandum entry, mas gusto nila ang journal entry method ng pagre-record nga po ng authorization nga po ng stocks. Okay, the issue of stocks is recorded po by debiting nga po, it's either cash, kung binili ito by cash, kay the non-cash asset nga po, the subscribed capital stock, and crediting po the issued nga po capital stocks. The issued capital stock account is debited with the par value of the authorized stocks and is credited with the par value po of the issued stocks. The authorized capital stocks account, which normally has a credit balance, is credited with the par value po of the authorized nga po stocks. Okay, issued capital stocks is determined po by deducting the balance of the issued capital stocks from the authorized po ng capital stocks. Once again, etong Taguig Corporation sa recording niya, madali ito, promise, for as long as alam mo yung format
ng entry. At ang magiging problema mo na lamang ay yung i-determine mo yung value na ilalagay mo po sa debit and credit. Kaya kailangan po, memorize lang. Ano ba? Tanda. Kung ano dapat yung account title na i-debit at ano yung account title na i-credit. Kasi naman po sa determinations or the computation of value, madali lang din naman po siya. All you have to do is to, multiply the number of share with the par value, and that will be the amount that will be reflected in the entry po itself. Okay? So to illustrate, let us use this case sample. Ito pala yung format niya. Okay? Ito palagi ang format, ng pagre-record po ng journal entry yung method na ginamit. As you can see, ang debit nyo ay an issued capital stock in whatever value na makukompute po natin, as a product, of the number of shares, authorized po for them to issue, and the par value niya. And then ang credit, indented na credit niya is the authorized capital stocks. Etong dalawa, is ano po ba? Tawag ito, account title, na allowed ng batas na gamitan po for the recording po of capitalization sa isang corporation. So as an example, kunwari ABC Corporation po is authorized to issue nga po 10,000 share of stocks with a 100 pesos po na par value common stock. Kaya kung siya ay gagawin natin ng journal entry, at yun ang preferred ni kumpanya na gamitin, journal entry. So sa kanya pong journal entry, ito lang. So itong value na to, ay na-determine by multiplying nga po 10,000 with 100 pesos po na par value para po makomplete mo yung recording. Okay? Questions? Question po? So once again, ang tatandaan ay ito, format. Kasi ito, kukompute nyo na. Okay? Question po? Question on this? Questions? Hindi po ba bumibitaw ang connection sa inyong side? Hindi naman po, ma'am. Okay, ha? So let me know kung bumibitaw Hindi para naman po, po alam ma'am. natin kung titigil, ha? Okay. So next, halimbawa naman po, we have two types of stock. So the same din naman po. Ang kaibahan lamang po i-indicate mo yung type of stocks. Sasabihin mo siya na siya ay common, kung common stock, and then preferred kung siya po ay preferred stock. So this example, kung i-journalize natin to, once again, naggulang lang ito na isang zero, yung 20,000. Let us suppose you have po 20,000 share of 100 po par value na common stock. So this will worth po 2 million. And 10,000 po na 50 pesos po par value na 8% preferred stocks. So kung journal entry ang ginagamit ng kumpanya, to record the transaction, so this nga po transaction must be recorded using this format. Ano po, you have the issued nga po na common stock, and issued the preferred stock, or ang kanya pong debit at ang kanya pong credit is authorized po, common stock, authorized po na preferred stock in the same amount. No. So makikita natin, hindi siya ganon talaga na complicated. Yun nga lang, ang challenge po sa atin is to, tandaan, memorize po yung format, ng account na ginagamit po, to record nga po the capital investment, for a corporation nga po na business. So you also have po stock subscription. So once again, the stock subscription is a contract for acquisition po of unissued stocks. So pag sinabi natin ako yung investor na may stock subscription, it doesn't necessarily mean na fully paid ko na siya. Ano po? Meron kasing opo, kasi kung talagang fully paid siya, wala na kayong stock subscription. Outright, pag fully paid siya, si corporation, i-issuehan ka na po kaagad ng certificate of stocks. Pero kung hindi siya fully paid, magkakameron tayo ng stock subscriptions. So notwithstanding the fact that the party referred to it is a purchase, or some other contract po. So subscription po for stock of a corporation still to be formed shall be irrevocable for a period po of at least nga po 6 months from the date of subscription. Kasi nga po kung nasa time pa rin po kayo
Kaya ito yung pag nagpo-formulate po kayo kasi meron kayong requirement na at least 25% of the authorized share ay subscribe. Kaya pag nag-subscribe ka doon, isa ka sa mga founder. Okay? Within 6 months, hindi mo pwede siyang i-withdraw. Ano po, yun ang condition. Kasi po sa batas ng Pilipinas, usually, ang tagal bago ka, makapagpa-approve. Okay, minsan nga taon, okay, bago ka meron ng approval ang isa pong batas. Dahil dadaan pa siya sa ilan pong sessions, okay, ng hearing. Kaya sa batas po, at least 6 months, hindi po muna siya pwede pong, okay, bawiin. Okay? Kaya from that day, unless po the incorporation of the said corporation fail to materialize within nga po the said period or within the longer period po as may be stipulated in the contract po of subscription, provided that no pre-incorporation subscription may be revoked after the submission, okay, of the article of incorporation to the Security and Exchange Commission. Okay? So if a stock po issue by means of subscription, the subscriber signed a subscription blank, okay, in which po the number of shares he subscribed and amount of payment, which either a lump sum amount or installment po, kaya are stated. Kaya po dun sa kanya pong contract ng subscription, ilalagay po doon, kung siya po by lump sum, kay meaning fully, babayaran ng buo, okay, ng isang beses lang, or installment, siya po ay huhulugan. Okay? So when a corporation po accept the subscriptions of a prospective po na stockholder, it actually acquire an asset. That is the right po to receive payment from the subscriber. And at the same time po, the stockholder's equity is increased by the amount of the subscriber nga po agreed to pay, which tama naman. Because dito, ang terminology ng ginagamit natin, okay, for capitalizations ay stockholder equity. So this increase nga po in asset, okay, this will increase po kay in asset and the stockholder equity will be recorded po as follow. So ito yung format ng entry. Ano po? Okay, kung siya subscription pa lamang, so ang entry natin ay subscription po receivable common kung siya ay common stock ang kanyang binibili. Okay, subscription receivable po preferred kung siya po ay preferred stock. Now, to indicate kung kanino siya, lalagyan nyo lang siya ng hyphen para ba yung mga account receivable natin, account payable. Halimbawa po, ito kay Juan de la Cruz. Ano po? Hyphen Juan de la Cruz. Ano po? Siya. Para dun sa receivable. And then, ang inyo pong credit is subscribe common stock, kung common stock uli, kay ang binibili. Or subscribe nga po na preferred stock, kung yung pong kay preferred stock ang prefer kay ng investor na bilhin po sa corporations. Okay? So, format po ito. Okay? Example, let us suppose po that Mr. Dean Martin kay subscribe po to 1,000 share po, 100 par value po na common stock, and then 500 po o 50 po pesos par value of preferred stock. So, how will we be able nga po to record kay this nga po transaction in the journal, okay, of the company, particularly if they're using nga po, okay, kay general po na journal entry method. Kasi po yung memorandum entry method ay applicable lang ha, hindi yung pwedeng gamitin sa lahat. Applicable lamang siya for the first time na recording lamang po ng authorized share po. Pag hindi na po siya gagamitin. Ito na po. Kaya to create an entry nga po for this, as you can see, okay, so dalawa yung type of stocks na binibili po ni Mr. Martin. Okay, so 100K ang par value niya at 1,000. So this is 100,000. And then you have 500 at 50, so 25,000 po siya. So to record, ito yung subscription niya. Siya po subscription receivable common, lagyan lang natin ha, nakalimutan ko dito ilagay. Dito siya nakalagay, Mr. Martin po or Kaylee Martin. Okay, this is Mr. Martin po. Pakilagay lang ng hyphen. Ano po? Because later on, baka mamaya meron kayong mga different po kay na stockholder. Okay? Iba't ibang pangalan yan. So, alam ninyo kung ano po yung magiging balance, okay, ng stockholder na to, okay? At alin po kay yung kanya nga pong, amount po, okay, na unpaid pa po niya. Ano po? So, you have po subscription receivable. Okay? Lalagyan lang ng pangalan. Clear po ba? Questions? So, format to, ha? Siguro naman pag sinabi natin format, hindi na malilito. Kaya nga po ay nagtataka sa inyo. Okay? Pag format, yung value lang ng debit at credit.
ang nababago. Pero yung account title, kaya kung alin ang dapat na account title mo for debit, alin ang dapat na account title mo for credit, pare-pareho po siya. Ano po? Okay? Di na po siya mababago. Okay? Then, what if po nagkameron, sabi natin po, usually sa receivable, pwede kayo magbayad po na installment basis. Ano po? So, how do we record po the collection of receivable? So, ito naman po yung manner ng recording po ng collection of receivable. So, let us use po the previous example. What if po kay Mr. Liman Martin po paid po his account in full? Okay, meaning po ilalamsam na niya na lahat yung, balikan natin ha, lahat itong 100,000 at 25,000 na to na preferred stock, okay, ibabayaran niya ng buo. So, pwede siya, lump sum siya. So, ibibigay niya na cash is a total po kay of 125,000 po. Pero paano natin siya i-record? Ano po, yun lang naman po kasi ang kakaiba pag siya ay sa ownership po, okay? Na, na recording ng investment. So, if that will be the case, kung siya po ay magbabayad in full, so your entry, okay, to record the transaction will be in this manner po. Okay, you will receive nga po cash, okay, in amount, total cash of 125,000 as your debit, kasi that is value received nyo. Okay, at ang credit nyo naman po is subscription receivable common. Lagyan na lang uli natin ha. This is for Mr. Martin. Okay, so this is for Mr. Martin. Ano po? Okay? Include the name ha nung subscriber para hindi tayo malilito. Okay, later on, pag meron tayo mga multiple po na subscriber, at least identified natin sa journal natin, okay, kung sino po ito pong may utang na to. Ano yan? Kung babayaran in full, so yan po yung entry. So, if you could notice, this is actually the same kay procedure kaya ng ating pong pag-journalize, pag meron tayong mga installment na bayad po sa atin. Remember in our discussion po na, ano yun, pag bago natin mag-run, okay, ang cash discount, kung sakasakaling partial payment pa lang, kaya ang kanya nga pong gagawin, so we'll simply record the receipt of cash, okay, as our debit, and then account receivable, okay, as our credit po. Okay, in the name po of the debtor. Siya. So the same din po ito. Okay? So what if Mr. Martin naman po pay this account into equal installment? Kunwari, January 1 and February 1. So sabihin na natin po equal installment, yung 125, hahatiin lamang po sa dalawa. Ano po? Okay? So if that will be the case, ito po yung magiging entry nyo. First, on January 1, kung nagbayad siya, kay first partial payment niya. So ang mangyayari dyan, ang kanyang entry is that the business po, okay, will receive po cash of 62,500, okay? Okay, and the credit of subscription receivable common, okay, once again, this is for Mr. Martin. Okay, indicate natin. Kay 50,000 po for common stock, okay, and 50,000 po for 12,500 po for preferred stock. Okay, that is kung unang partial payment niya noong January. And what if po nagkameron ng partial payment ng February 1? So on February 1, ito, record natin. Ano po, entry natin. And if in February 1, okay, fully paid na siya, pwede nang mag-issue okay, ng certificate of stocks kasi fully paid na. Ano po, okay? Pwede nang mag-issue. Ano po, kasabay nito, na pag-entry mo nito, kay si treasurer, kay ni kumpanya, kung sino man pong in charge, na nagke-kept ng certificate of stocks, kasabay ng pag-full payment na to, kung bayad na talaga totally, mag-i-issue na rin po kay si corporation ng certificate of stocks. Okay? So, mangyari nito, okay, issuance tayo ng certificate of stocks. So, to journalize, okay, the recording naman po ng issuance of certificate of stocks, ito po yung paraan. Ano po, ito po yung entry dapat. So, upon completion nga po, payment po of Mr. Martin, i-issue po the corresponding nga po the stocks nga po na sinubscribe po niya. So, to record, okay, this is journal entry method. So, mayari nyo, yung kanya pong subscribe common stocks naman, yun na po yung mawawala. At ang ating po ngayon pong magiging tawag dito, credit ay yung unissued common stock, okay, or unissued po na preferred stock. Kasi bayad na. Ano po? Kaya itong kay stocks na to,
i-release na talaga siya kay literal ano po sa kay holdings kay ng corporations. Okay? Mag-i-issue na sila ng certificate. Kaya wala na tayo po worth 100,000 na common stock and 25,000 po kay na preferred stock kay ng kumpanya na to. Okay? So kasabay ito ha, on February 1, dalawa yung entry. Una muna ito, the received mode of cash, basta't po fully paid ha. Ito muna yung on entry and then on the same po niyan, after niyan, on February 1 also, okay? So ang date nito is also February 1, kaya mag-i-issue po ng certificate of stock si corporation. Okay? Now, kaya kung may memorandum entry ang ginamit, pero actually madalang naman pong gamitin ang memorandum, but just to illustrate, just in case na memorandum entry ang ginamit, okay, ito po yung kanya pong magiging entry. Okay, ang kaibahan lang, pareho lang naman. Okay, ano lang nawala yung word na an issue kung papansinin natin. Basta memorandum entry ang ginamit. Ano po, kung sakasakali. Pero, kaya sabi ko nga sa inyo, madalang po ang memorandum entry ang ginagamit ng mga corporation. Majority of them, kay preferred po the journal entry method because nga po, through this method nga po, kita mo kaagad kay kung magbabalance or hindi ang account mo. Kasi two-side ito yung pinapakita niya eh. Okay? Unlike in the memorandum entry, minsan, single side lang siya. Kaya kung hindi familiar sa gantong recording kay methodology, si bookkeeper, si accountant, dito siya nagiging, problema kasi nahihirapan siyang i-balance ng account niya. Ano po? Kaya the best pa rin kay journal entry method. Okay? So, if you are to sell nga po stock for cash, ito yung mga possible situation, pwede naman po. Okay? So, kunwari, ito yung ating situations that on January 1, 2008, Mr. Herrera po bought kay 100 share of stock at 100 pesos nga po na par value. Okay, kung journal entry ang ginamit na method. So our entry will just be simply cash, 10,000 po because nga po 100 multiplied by 100, so that is kay 10,000. Okay, so cash, you receive the cash and outright dahil ito nga po ay bilihan. Ano po, hindi siya sa receivable. So you have po unissued po na stocks ang inyo pong entry. Kung memorandum entry ang ginamit, so that will be cash, okay, or common stock lamang. Ano po? Ito siya. Kaya tingnan nyo ha, kay dinideclare naman yan ni business eh. Kung ano yung ginagamit niya, okay, na method po, okay, for journalizing. Okay? Siya. Okay? What if you exchange stocks for asset other than cash? Yung nga po, sabi ko sa inyo kanina, what if para ako maging kasosyo ng isang corporation, sa halip na cash ang pinambayad ko, okay, ang pinambayad ko ay lupa. Pwede. Ano po, acceptable po yun. For as long na papayag, andi din po yung corporation. So stocks can also be issued in exchange po of asset other than cash. And the asset exchange nga po for stocks are estimated po based sa kanya pong fair market value. Kaya magkakameron dito po ng assessment, both party, the corporations and the investor, at pag-uusapan nila kung anong presyo. Okay? Sila mag-agree para dun sa worth ng property. Okay? So as in illustration, kunwari ito, kay Mr. Arganda po exchange his piece of land with a fair market value po 100,000 and building po na worth 120,000 for a 2,200, okay? 100 par value po na share of stock. So ito sakto. Talagang parang tinapatan lang. Since ang worth ng lupa niya at building niya is a total nga po of 220,000, so tinapatan ito na sa halagang ito, ilan yung share of stocks na equivalent nito. Okay? Kaya ang mayari dito, okay, to record itong transaction na to, ito medyo kakaiba kasi ang debit nyo, hindi cash. Ang debit nyo ay land. Ano po? Kasi yun ang pinambayad eh. Land and building. Ano, kaya kung ang pinambayad for the transaction is other asset, pwede ha? Payag yun. Merong iba na equipment ang pambabayad. Ano po, pwede rin. So, ang magiging debit mo is yung, the right title for that asset, kung yan po yun nga po, land, building, or equipment, ano po, at anong worth niya, at tatapatan siya kung ilan ng kanya pong equivalent, okay, na share, okay, or capital stocks. Okay?
So, ito niyan. Ito pag siya journal entry method. Ito po pag siya ay memorandum entry method. Okay? So, papakita lang natin yung difference. Okay? What if meron kayong organization cost? Okay? So, ito rin yung sabi natin nga po sa formation ninyo. Bago pa lang magsisimula, okay, si corporation, nagkakameron na kaagad po siya ng mga cost sa kanya nga pong organization o sa kanya nga pong pagsisimula. Okay? So, this will be treated, okay, as if siya po ay mga pre-operating expenses and will form part of the intangible asset of the business, which will be written off in the early years of the corporation. So what we mean pag sinabi natin siyang written off, ito yung unting-unting babawiin, palalabasin siya na, yearly expenses ng kumpanya para siya po ay mabawi. And is presented po in the balance sheet under the intangible asset po na sections or mga current asset siya. Pero yun nga po, intangible siya. In the sense na hindi kasi talaga siya kagaya ng building na mahahawakan mo, okay, or land na mahahawakan mo, equipment na mahahawakan mo. Intangible siya because siya po ay lista lang. Lista, okay? Lista, kay computed na amount po, okay, ng pinagkagastusan ng corporation, kay para po siya ay ma-establish. Okay? So, a corporation po may issue, okay, share of stocks to its promoter in exchange po for the service, they render naman po to get nga po the corporation organized. If in case yun ang promise nyo, kung hindi nyo babayaran outright ang pera sa promoter, pwede nyo nang ibayad sa kanyang effort ay stocks. Okay? So, to illustrate, okay, what if po 100 share po, okay, of stock at 100 pesos par value po were issued to Mr. Del Rosario, the corporate promoter po as payment po for his service. So, paano natin siya i-record? Yun lang naman kasi ang challenge Okay, palagi sa accounting, sa simula pa lang Kasi all of the accounting process begin with recording of transactions, okay, sa pag-journal. Kaya to journalize this transaction, if you are to use the journal entry method, lalabas po siya ay organizational cost. Okay? So, organizational cost ang magiging debit nyo at ang credit nyo is then issued common stock. Kasi ang pinambayad nyo naman para sa service nga po ni Mr. Del Rosario ay stocks. Okay, so this is for journal entry method, and if the company po will use memorandum entry method, kaya ito naman po yung journal niya. Technically speaking, the same lang, po yung method. Okay, questions? Have questions? Question muna po. Have questions? Question po, okay, on recording of capital stocks. Yun lang siya. And then yung dividend naman po, na-discuss natin na nauna. Okay? My fault po yun. Nagkamali ako na na-opened na file. Okay? Nakalimutan ko dapat is mauna. Okay? Yung investment, okay, bago yung dividend payment. Okay, question po? Questions? Yeah? Okay, sige. Continue na tayo para matapos na natin yung topic nyo. Okay? Anyway, madali na yung last. Kaya lang, para masasabihin to, meron lang slight na formula o basic formula. Okay? Yung mga basic formula lang po that, mai-encounter natin. Okay? Kita na uling slide on your part. Yes po. Kita na po. Okay. So this is now the Yes final po, topic kita na nyo, which po. is basically financial statement analysis, and the ratio analysis. They are called po as such because po ang basis po para ma-evaluate yung totality ng performance ng business is nung ano yung reflected value sa ating pong FS. Is either with the use of the income statement and the balance sheet or both, or other statement kagaya ng cash flow statement. And other na mga supporting document. And then, pag sinabi natin, ginawa natin ay financial ratio analysis, so usually, nagko-compare tayo, ng mga account title, halimbawa si total asset, compare natin sa liabilities. Okay? So, ang ratio kasi, ang ginagawa naman po talaga niya is that it will try to compare one item against the other for us to be able to know
which is better, and what will be the implication of having nga po ito po ba mas mababa, mas mataas when you compare them kay ng silang dalawa. Ano po? Yun ang basic idea kay ng financial analysis and financial ratio analysis. Okay? So once again, the financial analysis nga po is the assessment and evaluations of the viability, stability, and profitability of the business or a project using the data from the financial statement and other report as their base nga po in making nga po business decisions. It's not enough na nakikita natin somehow kay na basta po sa income statement natin ay positive kay ang result ng operation, meaning profit, kay somehow kay pag nakita mo lang siyang positive ng positive, sasabihin, kontento na ako. But you could not be able, okay, to identify possible improvement or how far you grow, okay, or are you growing, okay po ba or not, okay, if you don't compare, okay, yung mga performance nyo either year by year, month by month, or isang financial ratio nga po, account versus another account. Ano po, okay? So to be able to help us make nga po better kay business decisions, kay it is somehow become culture na, okay, ng lahat ng accountant, requirement na rin DBIR, na after you finalize your financial statement po, you conduct financial statement analysis. Ano po, parang sa ganon, mas makita mo yung impact ng operation ng business po ninyo. Okay? So the objective of financial analysis is tatlo. That is to evaluate nga po a business entity for financial and management decision-making purposes. Explore po some aspect of the firm's profitability or risk po, okay? Kasi isa sa pwede nating tingnan is baka mamaya kung makikita po siya, malaki nga yung kita niya, pero lumolobo din naman pala ang kanya pong mga utang, okay? Ang kanyang mga liability. Kaya tinitingnan natin yung short-term and long-term liquidity niya or both, and measure po the firm's operational efficiency and investment nga po, okay? Provided po by the owners and the creditors. Okay? So, the source of information, kung saan natin kukunin yung mga data natin. So, definitely, una, the firm's accounting policy. Okay? Kung ano po ba yung mga tinitingnan natin, ito po ba kagayong policy natin, kinakailangan po ang tutubuin pala natin, kinakailangan sa presyo ng ating pong produkto, kaya ang tubo natin ay 30% kunwari sa bawat po product na ating ibibenta. Now, it so happen, pagtingin natin, kaya sa financial natin statement, pag in-analyze natin ito 25%, so basically, dun pa lang kita natin down ng performance natin. Kasi your target is 30, but you're only achieving po 25. We have po mga firms, na accounting nga po policy. The auditor's report. Ano po? Anong auditor's report? Ito na nga po yung FS natin. Ano po? Then usually, sa batas, paano natin siyang finalize, audited na siya, kaya you have the audited financial statement, na siya po certified na true and correct ng mga CPA. The analysis of the footnote and other supplemental information